sa kasamaang palad, hindi na ako pwede magsilbi para sa inyo sapagkat hinati na ang dating Long District at ako'y nahalal, pati si Rico, ang aking anak, ay nahalal din. Kaya ito yung oath-taking namin magkatapos ng eleksyon noong 2004. Ito po ang aking serbisyo bilang congressman. Noong 9th Congress, Long District, 92-1995. Noong 10th Congress, Long District pa rin, 1995 to 1998. Noong 11th Congress, Long District pa rin, 1998 at 2001. At gusto kong ipaalala sa inyo, noong 1992, noong 1995 at noong 1998, puro landslide po ang panalo ko sa District 2 at dito sa District 1. At muli, ako'y nagpapasalamat sa pagpiling sa inyo binigay sa akin. Maraming salamat po. At noong 13th Congress, ako'y nakabalik, 2004, 2007 at 2010, puro po landslide ang aking panalo dyan. Ako'y kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Noon pa man, hindi pa natatapos yung aking pangatlong termino, kinilala na ako. At marami sa mga school buildings na yan ay makikita dito sa 1st District, kasama po dito sa Baclaran. Nandiyan sa Baclaran Elementary School Central, at nandun sa Parañaque National High School, Baclaran Annex. Ito po yung mga school building. Halimbawa, yung pinakamalalaking school building na ating pinagawa ay doon sa Parañaque National High School. 4 na naglalakihang building hanggang ngayon. Yan pa rin ang pinakamalaking building dyan sa Parañaque National High School. 4 po yan. At itong bandang huli, yung dating mababang mga building sa Dr. Arcadio Santos National High School sa 2nd District, ngayon ay 4-story building na. Makikita nyo yung nagagandahang mga gusali dyan. At yung San Agustin Elementary School, dati 1 story lamang, 1 floor lamang. Yung mga building dyan, no, ako'y bumalik noong 2004, pang-probinsya ang dating. Pero ngayon, isa sa pinakamodernong istruktura. Sa katunayan, meron pong isang education supervisor na mula dito sa 1st District, si Flor Factor. Nung siya ay bumisita dito sa San Agustin Elementary School, nagulat talaga sa ganda ng mga building dyan. At sabi nga niya, Congressman, akala ko ang napasok ko ay San Agustin University, yung pala elementary school. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pakilala na yan, sa parangal na yan, na ibinigay sa akin ni Flor Factor. Alam nyo, mula nang ako'y makabalik, ito ang record ko sa pagpapagawa ng mga school buildings. Noong 15th Congress, nagsimula noong July last year, 4 na school buildings na ang akin na ipagagawa at meron pang ibang ginagawa ngayon. At mula noong 2004, 32 na school buildings ang akin natapos. At 22. Kinilala rin tayo sa pagpapasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan po ng Parañaque. Ito yung mga record natin. Noong 15th Congress, itong Kongreso ng Pangkasalukuyan, nagsimula noong July 2010, isang taon, 9 nakali na ang ating napasimento. At mula noong 2004, nung ako'y muling bumalik bilang congressman, 110 na mga kali ang ating napasimento. Kaya pag umikot po kayo ng 2nd District ng Parañaque, halos lahat ng lugar doon, makikita nyo yung bakas ng mga concreting projects ni Congressman Goles. At kahit nandito, marami po. Yung J. Gabriel, yung Gigi Cruz pala, at saka yung Lieutenant Garcia, yung Opeña, yan po ang kasama sa mga proyekto ni Congressman Goles at pagpapasimento dito sa inyong lugar sa Baclaran. Pagpapalawak, pagpapawiden ng sukat, yung Moonwalk Merville Access Road. At ito mga bandang huli, may mga bago pa tayo. Yung 3rd Street sa Reyes Compound, sa Circle Street, sa San Pancracio, kung kayo nagsisimba sa San Antonio Church, yung gilid doon at dati giba-giba, yan ay pinaganda natin ng gusto. At yung widening ng sukat, ito po ang isa sa mga pangunahing proyekto natin noong unang termino ko, yung pagpapawiden ng sukat. Dati maliit lamang ang sukat, pero sa magitan na aking pagpapagdayan kay Presidente Ramos at sa Department of Public Works, napawiden itong sukat na ito. At ito ay tuloy-tuloy. Alam nyo, pinalad tayo. Ito mga bandang huli, ang Secretary of Public Works ay naging klasiko, kaya naging madali para sa akin ang makakuha ng tulong sa Department of Public Works para sa mga ganitong klaseng mga proyekto sa 2nd District ng Parañaque. At ito ay sa talagang pinagmamalaki po, yung Skyway.
Alam nyo, noong 1992-1993, nag-file ako din sa panukalang batas yung elevated highway system para sa South Superhighway. Noong una, akala nila ito'y suntok sa buwan. Pero pinunta ko si Presidente Ramos, pinunta ko si Speaker de Venecia, at agad nila sinuportan ito. Awa ng Diyos, ito'y napatupad. Ito na ngayon, ang South Metro Manila Skyway Project na sinimulan. Doon po sa aming distrito, isa sa paglilingkod ni Congressman Goles. Kinilala rin ngayon itong mga bagong proyekto natin, yung pagpapagawa po ng mga covered courts sa 2nd District ng Parañaque. At sapagkat napakarami nito, ngayon pa lamang ay kinilala na ako na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ang tawag po dyan, mga Coliseums. Ito ang halimbawa ng mga Coliseum natin. Tingnan nyo, ang bubong na ginagamit dito ay yung polycarbonate, yung modernong roofing material. Ako po ang naunang gumamit ng itong klase mga bubong. Ito ang bubong na ginagamit doon sa Ayala Town Center at doon po sa Disneyland. Alam ko na medyo mahirap para sa inyo na magpunta sa Disneyland para tingnan kung pareho nga. Pero ang gawin niyo, pumunta na lang kayo sa Ayala Town Center. Ang unang lumapit sa akin na magsabi na unang 10 na magsabi na gusto nilang mamasyal sa Ayala Town Center para makita kung parehong bubong, hindi ko ng pamasahe papunta po doon. Ayan yung mga halimbawa natin. Bago lang ito sa Camellia Homes, Barangay Don Bosco, Phase 4 sa Barangay Marcelo Green. Tingnan niyo yung klase ng bubong, kakaiba ho. Ibang-iba ang dating yan. Ito sa Sampaloc, sa Barangay BF Homes. At ito naman sa Port State Elementary School. Ito yung mga unang halimbawa ng mga campus na nilagyan ng bubong. Kasi doon na ang campus open. Pag umulan, kawawa yung mga bata. Pero yan ay sinimulang ideya ni Congressman Goles na ngayon ay ginagaya na sa buong Pilipinas. Marami po mga kongresista, marami mga gobernador nagpupunta sa 2nd District para tingnan yung ginawa natin, para tularan nila yung paglalagay ng bubong sa mga campus ng ating mga eskwelahan para papangalagaan yung mga bata. Ito po yung mga Coliseum na pinagawa natin sa iba't ibang lugar. In fact, yung pinakahuli ay number 55. Mula nung sinimulan ko ito, 54 na po ang atin natapos. Pero actually, aabot na ng 55 ito sapagkat sa ngayon, mula na magsimula itong pangkasalukuyang kongreso, July 2010, noong isang taon, 20 na ang napagawa natin ng mga covered courts. At meron pang 10 na sinimulan na at maaaring matapos mga 1-2 buwan mula ngayon. Kaya yan ang pinakamarami. Ulitin ko, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. In fact, kung kayo mag-Google Earth, yung mga nag-Google dito, subukan nyo mag-Google Earth. Tingnan nyo sa may Sampaloc area, sa may San Antonio, sa may Mulo, nakikita po sa Google Earth yung mga bubong na ito sapagkat napakalaki ng mga bubong. At hindi lang yan, meron din tayong tuloy-tuloy na desilting and riprapping, yung paglinis ng mga creek. Yung dati maruming mga creek, yung dating barado, ay pinipilit nating mapaayos. Ito yung mga halimbawa rito. At mula po nung magsimula itong pangkasalukuyang kongreso na ito, July 2010, siyam na ang ating natapos na desilting and riprapping project. At mula nung ako'y makabalik bilang congressman ng 2nd District ng Parañaque, mula noong 2004, 31 na riprapping projects ang ating natapos. Attendance record. Alam nyo, marami sa inyo siguro napapansin na walang tigil ako sa paglalakad. Paminsan-minsan nakikita niyo ako na naglalakad dito sa Baclaran, yung mga taga-Tambo, nakikita ko sa Tambo, sa District 2, nakikita ako, parati ko nakikita, minsan nasa Tropical, nasa Macdo, nasa may Kapiasnan. Pinagtatanong, Congressman, baka naman hindi ka na pumapasok at parati ka nakikita sa kalye. Alam niyo,
kahit na madalas ako makita rito, hindi ko pa rin po nakakalimutan yung aking trabaho sa Kamara de Representantes sapagkat alam ko na kaya kami tinawag na congressman, ang ibig sabihin niyan, man in Congress, ang trabaho sa Kongreso. Kaya kami tinawag na representative, Kamara de Representantes, kami ang inyong kinatawan. Doon sa Kongreso, doon ang aming trabaho. Kaya kami tinawag na mambabatas, ang trabaho namin ay gumawa ng batas. Kaya yan po ay hindi ko nakakalimutan. Kaya yan ang dahilan kung bakit ako ay parating nag-a-attend ng sesyon at mula pa po noong 1992, mag-aani, matatapos na ang 6 na termino ko, ni minsan hindi pa po ako nag-absent, 100% perfect attendance po ang record ng congressman ng 2nd District ng Parañaque. Hindi po katulad ng mga ibang kongresista na bago pa lamang ay meron namang absent. Si Congressman Goles po, wala pa po absent. Minsan may nagtatanong nga, ilan ba ang katawan mo, Congressman? Bakit nandito ka sa Parañaque pero nandun ka rin sa Kamara de Representantes? Time management lang po yan. Hindi po dalawa ang aking katawan. Ito po ang mga litrato habang ako'y nag-a-attend ng mga sesyon, nakikipagdebate, nakikipagtalakayan, at siyempre, natawag tayo mambabatas. Alam nyo, kayo ay humalal ng kongresista. Ang buong Pilipinas ay humahalal ng kongresista. Ulitin ko, ang trabaho ng isang kongresista ay maging mambabatas. Yan po ang trabaho namin. Legislator. Kailangan mag-legislate ka, gumawa ka ng batas. Kaya siyempre tatanungin ang isang kongresista, ano na ba ang mga batas na iyong ginawa? Alam nyo, ito po yung mga landmark laws, mga napaka-importante mga batas na ang author ay ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ang isa dyan, Climate Change Act. Siguro, napabalitaan nyo na ang climate change, ang global warming. Isa sa pinakamalaking panganib na hinaharap ng sangkatauhan ngayon. Ang inyong lingkod, ang principal author ng Climate Change Act of 2009. Isa sa pinakamahalagang batas na lumabas sa ating panahon ngayon. Katunayan, nung ito ay may isa batas, front page po yan, naging malaking balita po yan. International humanitarian law, yung pagtatanggol sa ating human rights, lalo na sa kanayunan, lalo na pag mayroong operasyon ng military at ang pulis na minsan ay napipinsala yung mga ordinaryong tao. Yan ang International Humanitarian Law, ang Mayakda Republic Act 1951, ang inyong lingkod, Congressman Roy Logoles. Philippine National Police Reform Act, yung pagreforma sa pulisya, mahalaga para sa ating lahat, mahalaga para sa ating proteksyon. Republic Act 8551, ang Mayakda, Congressman Roy Logoles. Philippine Coast Guard Act, Republic Act 1993, mahalaga para sa mga kababayan natin na umuwi sa probinsya, sumasakay ng babor, ang Mayakda, Congressman Goles. At siyempre, huwag po natin kalimutan, ang Parañaque na dati isang municipality ay naging syudad sa pamamagitan ng Republic Act number 8507. Ang principal author, Congressman Goles po, ang inyong lingkod. Expanded senior citizen law. Hindi po ako principal author dito. Isa ako sa mga co-authors. Nagtrabaho tayo para maibalik yung mga incentives na ibinibigay sa mga senior citizens. Education agenda. Ulitin ko ang sinabi ko, ang pinakapundasyon kung bakit ako'y nakatayo sa harapan ninyo ay sa pamamagitan ng edukasyon na ibinigay sa akin ng mga magulang at sa pamamagitan ng aking sariling pagsusubikap. Hindi po tayo anak mayaman. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na maging komportable sa mga bagay na ito. Kaya alam ko kung paano ang buhay ng isang tao na dagang dumana sa hirap para makakuha ng magandang edukasyon. Kaya ang edukasyon ang isa sa mga bagay na binigyan natin ng prioridad. Kaya dito, nanguna tayo sa nationalization ng mga iba't ibang mga eskwelahan dito sa Parañaque. Bakit importante ito? Sapagkat ang isang eskwelahan, isang local school, pag na-nationalize, bibigyan ng dagdag na suporta ng gobyerno nasyonal. Milyon-milyon para sa pagpapaayos, pagbibintin ng eskwelahan, at napakaraming bagay para madagdagan ng mga teachers ang eskwelahan. Ang dating Parañaque Municipal High School, naging Parañaque National High School sa bisa ng Republic Act 87841, ang author, Congressman Goles. Ang Dr. Arcadio Santos High School, naging Dr. Arcadio Santos National High School, Republic Act number 8884, ang
Congressman Goles. Ang Sun Valley High School at ang Munok High School, bagong-bagong mga high school na kinreate ng ating Mayor June Bernabe. Alam nyo, ang 2nd District ng Parañaque talaga napabayaan. Pero nung dumating si Mayor June Bernabe, ito isa sa mga bagay na agad niyang inaksyonan. Nagtayo siya ng mga bagong eskwelahan. Ang dalawa dyan ay ang Sun Valley High School at Munok High School. Ang ginawa ni Royal Goles, sinuportahan ito at ginawang National High School sa visa ng Republica 10064, Sun Valley National High School, Republica number 10065, Munok National High School, ang mayakda Congressman Goles. Ito ay bago-bago mga high school, pero pinaspasan natin yung trabaho. Kaya nauna pa ito sa mga ilang high school sa Metro Manila, kasama dito sa Parañaque na matagal lang high school pero hanggang ngayon ay hindi pa national high school. Nauna po kami doon sa 2nd District ng Parañaque. Ano pa mga ibang mga panukalang batas sa ngayon? Kasi siyempre nagsimula na itong pagkasalukuyang Kongreso. Nagsimula noong July 2010. Alam niyo, si Presidente, matapos na ibigay niya ang kanyang SONA noong nakarang July 2011, noong nakarang buwan, naglabas siya ng isang libro, ang tawag dito, Priority Legislative Measures of the President. Ang ginawa ng Presidente, tinignan niya ang lahat ng mga panukalang batas na pinail ng 24 ng mga senador at halos mga 280 ng mga congressmen. Tinignan niya kung ano mga importante mga panukalang batas sa kanyang pananaw. Siyempre kasama yung mga cabinet members sa pagripaso ng mga batas na ito. Pumili siya ng 23 na panukalang batas. Isipin niyo, libo-libo ang mga pinail ng mga panukalang batas ng mga maraming kongresista at maraming mga senador. Pero 23 lamang ang kanyang pinili. Ang isang kongresista, pag meron siyang isang panukalang batas na mapili, maswerte na yan. Pero alam nyo, ako po'y talagang nakatanggap ng karangalan sapagkat sa 23 na priority legislative measures, 3 ay panukalang batas na mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Ano po yung mga yan? Una, Witness Protection Bill. Ito yung tungkol sa mga saksi. Yung mga witnesses na katulad ni Colonel Rabusa, katulad ni June Lozada, na kailangan bigyan ng proteksyon sapagkat nalalagay sa panganib ang kanilang buhay at kanilang pamilya. Anti-money laundering bill. Ito naman yung mga tungkol sa mga drug lord, mga gambling lords, mga grafters sa gobyerno na nanakaw at tinatago ng pera kung saan-saan. Kailangan palakasin ang ating anti-money laundering law at ang inyong lingkod naglabas din ang anti-money laundering bill. At yung panghuli, parati natin naririnig yung sprat list, yung South China Sea, yung karagatan sa ating paligiran para proteksyonan yung ating kayamanan, ang ating soberenya. Ako po'y naglabas ng Maritime Zones Bill at pinalad na ito ang isa sa mga bill na pinili ng ating Presidente. Kaya 3 po yan. Bukod dyan, ay meron pa tayong ibang panukalang batas, Department of Information and Communications Technology, Modernization of Bureau of Jail Management and Penology, ito yung matungkol sa mga city jail, Modernization of Bureau of Corrections, tungkol naman sa Muntinlupa, sa Iwahig, sa Davao, at iba pa, para kasama ng Women's Correctional, para naman mapaayos at maging desente ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino na sinamapalad na nakakulong dito sa mga institusyon na ito. At siyempre, yung panghuli nating advokasya, yung pong sprat list. Alam nyo, tuwing meron talakayan, meron debate. Ito ang isa sa pinakamalagang bagay na tinatalakay ng ating gobyerno ngayon. Nasa Estados Unidos ang Presidente, tinatalakay niya ito. Nagpunta sa ng China, tinalakay na ito. Tuwing merong mga meeting, tinalakay na ito at ang inyong lingkod, tuwing pong merong malaking meeting tungkol dito sa Kamara ng Representante at sa mga telebisyon, parati po tayong naimbita rito yung sprat list. Meron pa tayo ibang mga proyekto, dole projects, livelihood projects sa pamamagitan ng aking pag-ugnayan sa Department of Labor and Employment. May mga lugar po na nililinis ngayon. Yung mga creek na nililinis, ang mga naglilinis, yung mga tao nakatira sa malapit dyan. Isipin nyo, nililinis na yung kapaligiran para sila makinabang, pero sila ay sinisweldohan ng Department of Labor and Employment
Yan ay sa pamagitan ng aking pag-ugnayan sa Secretary of Labor. 264 na beneficiaries ang nakikinabang dito. Meron tayong scholars sa TESDA. 304 scholars sa TESDA. Ito yung mga tao na hirap na magkatrabaho sapat kulang sa skills. Pero oras na sila ay makataan ng training ng TESDA, magiging madali para sa kanila ang trabaho. 304 scholars po meron tayo sa 2nd District ng Parañaque. Ewan ko kung meron kayo dito sa 1st District ng Parañaque. Meron po, no? Meron po. Meron. Reflex na At scholarship program. Meron po tayong 1,340 scholar beneficiaries sa 2nd District ng Parañaque. Mula pa nung magsimula noong July 2011. Ito yung mga iba't ibang mga estudyante nag-aaral sa mga state universities and colleges. At medical assistance program, yung PGH, alam nyo, mula na ito yung magsimula nung nakaraang nung July, mahigit ng 4,000 ang nakikinabang dito sa PGH assistance program natin. At magugulat kayo, hindi lamang po District 2 ang aking sinasama dito. Pag meron nagpupunta sa akin na taga District 1, hindi po tayo nagiging maramot, binibigyan din natin sila ng ating financial assistance sa pamamagitan ng PGH. 1,258 mula sa District 1 at 2,851 mula sa District 2. Kaya po, para sa inyo, kung sakali na kailangan niyo ng tulong dito, huwag po kayo magkatubili na lumapit sa amin at agad na tutulungan namin kayo. Wala po tayong masyadong kuskus palumos pagdating sa pagbibigay ng assistance para sa PGH. Huwag lang po yung huwag naman yung mga medyo hindi masyadong maselan, yung mga ubo-ubo o kaya medyo nilalagdat ng konti. Pwede kayo magpunta sa Barangay Health Center at pwede kayo magpunta sa Parañaque Community Hospital. Ang gustong tulungan ng PGH ay yung mga medyo maselan ng mga karamdaman ng mga tao na kailangan natin ng mga eksperto. At ito ang isa sa mga pangunahing programa natin. Ayaw kong pagitin ito, pero alam nyo, ang buhay parang awit lamang, mayroong simula at mayroong katapusan. Kung sakaling umabot ang katapusan sa sino man sa mga mahal nyo sa buhay, doon po sa amin sa 2nd District, meron po tayong libreng palibing program. Wala pong pinipili ito, para ho ito sa lahat. Meron pong pondo ang congressman para dito. Kung gustong gamitin ng congressman ang pondo na yan, pwede po yan. At yan ay ginagawa ni Congressman Goles. Pasensya na po, yan ay para lamang sa 2nd District ng Parañaque. Bakit po ginawa ito? Sapagkat nakikita ko nakaawa-awa yung mga mahihirap na namamatayan. Biro nyo, nababaon sila sa utang o kaya napakatagal bago nila makalap yung pondo na kailangan nila, 12,000, 13,000, minsan 2 linggo na, hindi pa natatapos yung burol, kaya minanapat ko na isama ito sa aking programa. Mula noong July 2010, noong isang taon, 923 na ang nakikinabang dito. At mula nung sinimulan ko ito, 2,204 na nakikinabang dito. At ito ay pinamamahala natin sa pamamagitan ng DSWD na siya pong nagre-review ng mga kaso. Ulitin ko, pasensya na po at ayon sa batas, ayon sa regulasyon, hindi ko pwedeng gamitin ang pondong ito sa labas ng 2nd District ng Parañaque. At sa aking pagkaalam, dito lamang, doon lamang sa 2nd District ng Parañaque, meron ganitong klaseng programa sa buong Pilipinas. Ulitin ko, may pondo po ang congressman dito kung gusto niyang gamitin. At siyempre, ito po, tuloy-tuloy ang ating pagsama sa debate. Ulitin ko, ang trabaho ng congressman, man in Congress. Kamara de Representantes, inyong kinatawan. Ibig sabihin, dapat naririnig siya. Dapat sumasama siya sa pagtalakay ng mahalagang mga issue sa Kamara de Representantes. Ang inyong lingkod ay hindi po nagkukulang dito. Maswerte ako na naging debater o ako'y nasa UP, kaya ang aking karanasan bilang debater ay nagagamit ko dito sa Kamara. Ito yung mga tungkol sa mga plenary debate at ito po yung litrato. Noong isang taon, nung matapos namin ang budget, mga bandang alas 3 ng umaga po ito, andito si Speaker de Venecia at andito po si Congressman Goles. At ito man, nung nakaraang linggo,
natapos kami mga almost midnight dito. Andito po si Speaker de Venecia, andito ang Majority Leader, at andito sa likuran si Congressman Goles, aktibo po sa pagrepaso ng ating national budget. Active sa plenary debate, ito yung tumayo ako tungkol sa sprat list. Ito naman sa Committee on Foreign Affairs, ang isa sa mga tinatalakay ko sa Foreign Affairs ay kung paano pabilisin ang pag-issue ng passport ng Department of Foreign Affairs sapagkat malaki ang delay dito. Alam ko, marami sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin ay napiperwisyo dito. Sa Committee on Energy, paano pababain ang presyo ng energy at para maiwasan yung kakulangan ng energy. At meron tayong wheelchair at saklay program para sa mga talagang nangangailangan. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Alam ko kayo ay taga First District, pero wag kayong mag-alala kung sakali meron sa inyo na mangangailangan ng wheelchair at talagang kailangan ng wheelchair. Ang wheelchair na yan, lalo na saklay, makakarating sa inyo sa loob ng 1 linggo lamang. Basta't makita namin na talagang kailangan nyo ang wheelchair. Kaya huwag po kayo makatubili na lumapit kay Congressman Goles kung sakali na kailangan nyo ang wheelchair. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Baka naman may kamag-anak kayo na kailangan. Hindi po kayo. Alam ko na hindi nyo kailangan ng wheelchair. At ito ba yan? Ito naman ang record ko nung unang termino ko bilang congressman. Kasi siyempre, importante yung serbisyo binibigay sa mga barangay. Alam nyo, nung unang termino ko, 1992 to 1995, ang aking pinadalang mga sasakyan, sari-saring sasakyan, 84 sa buong Parañaque City. Isang ANPRA para sa barangay, 2 multicab para sa barangay, isang dump truck para sa barangay. Suma total, 16 na barangay ang pinadala natin ng masasakyan nito, kasama ang mga multicab, ang mga ANPRA, para sa lahat ng mga eskwelahan. Kasama po ang baklaran dito, kasama yung mga annexes, lahat yan. Ay binigyan natin sa sasakyan, ang suma total 84 na masasakyan po sa loob lamang ng unang termino ni Congressman Goles. And finally, ito po ang aking masasabi. Alam niyo si Congressman Goles po, mahabang panahon na nagsisilbi sa gobyerno. Naging Deputy Administrator ng Maritime Industry Authority, Marina. Naging opisyal sa Philippine Navy. Naging National Security Advisor, membro ng kabinete, at congressman ng 6 na termino. Malaking halaga po ang aking pinamalaan dito sa loob ng mahabang panahon na ito, pero pinagmamalaki ko sabihin sa inyo na ni minsan hindi po nagkakaso si Congressman Goles ng kahit na katiting na kaso sa opisina ng Ombudsman at anumang korte dito sa Pilipinas. Malinis po ang record. Ngayon po, yan po ang ulat ko sa inyo, ang ulat tungkol sa responsableng gobyerno. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig sa akin. Sana po okay magkatubili kung sakali meron po pagkakataon na ako'y makapaglingkod sa inyo. Kahit na ako'y nasa 2nd District, nabanggit ko na kung ano yan, huwag po kayo makatubili. Parati pong bukas ang tahanan at madali niyong malapitan si Congressman Goles. Alam niyo naman, ang style ko, doon pa man, kilala na ang style ko, naglalakad po ako, kung saan nagpupunta, hindi ko po kailangan ng mga bodyguard para harangin yung mga tao na gusto lumapit sa akin. Madilim, maaraw, maliit na lugar, malaking lugar, araw, gabi, parating pong available si Congressman Goles. Maraming salamat po. Nakita ko po na nandito si Konsihal Eric Baez yata. Nandito para nakita ko. Konsihal. At nandito din si Kapitana Marlene Burgos. Isang napakagandang kapitana na galing sa Barangay Donggalo. Pwede mo bang mahinga na may maikling mensahe? Si Kapitana Marlene Burgos na pag kayo magpunta sa Donggalo, makikita nyo na hindi lamang siya maganda ron. Yung kanyang barangay ay napakaganda rin. Palakpakan po natin. Kapitana Marlene Burgos. Thank you po, Congressman.
Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Una-una, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Congressman Goles, dahil po naimbitahan po ako dito upang humarap sa inyo. Magpakilala at baka sakali pagdating ng panahon at darating po yun, baka sakaling mapagbigyan ako na mapaglingkuran ng ibang barangay tulad ng Barangay Baclaran. Yes. Congressman, magpapakilala lang po ako sa kanila. Ako po ay si Marilyn Factor Burgos. Sino po nakakakilala kay Ate Fe? Factor. First cousin ko po yun. So, siguro po talagang may dugo kaming serbisyo publiko. At hindi ko rin po kinahihiya. Pareho ni Konsehal Rico, may dugo ko rin akong Bisaya. Ang problema lang kinalulungkot ko, hindi lang po ako marunong mag-Bisaya. Pero ang ninuno po namin, ang lolo ko po, ay Tubong Samar Borongan. Borongan Samar. Ang paborito pong kanta ng aking ama, Matud Nila. Yun ho, pag-aaralan ko para madaig ko si Konsehal. At siguro po sa ngayon, wala ako pwedeng maipagmalaki, kundi ang nagawa ko sa Barangay Dunggalo. Siguro po sa darating na panahon, may pakikita ko rin ang pareho ng nagawa ng ating mahal na congressman. Ang nakalagay po sa kanya, responsableng gobyerno, right? Ang kam-amin ho naman sa Dunggalo, MFB, hindi po Marilyn Factor Burgos, pero simple na nga rin ho, ganun na rin. Movement for Better Barangay. So, ang naging ko po ngayon, matatapos na po ang termino ko, nakatatlong termino po ako bilang kapitan, at gusto ko po sana sa darating na 2013, kung muli po papalarin at tutulungan ng bawat isa, siguro po may pagpapatuloy ko ang serbisyo publiko para sa inyo. At yan po ay pangit man sabihin at mahirap mangako, pero kung ano po ang nagawa ko sa Dunggalo, pipilitin ko po na pag ako'y pinalad, gagawin ko rin po sa ibang barangay. So, sabi ko ni Congressman, kapiraso lang. Gusto ko hanggang bukas pa. Kasi sa Dunggalo, pag humawak ako ng mic, ayoko ng bitawan. Joke lang po. Pinabati ko rin po si Konsehal Baez na narito. Palakpakan po natin si Konsehal Rico Goles, ng gwapong-gwapo tulad ng kanyang ama. At pinabati ko rin po ang mga organizers, leaders, coordinators ng ating mahal na Congressman Goles. So yun lang po, at isang magandang gabi po, at magkikita po muli tayo. At siguro po sa susunod na panahon, doon na po ako lalapit sa inyo, hihingi ng suporta sa darating na 2013. Salamat po at God bless us all. Thank you. Favorite pala yung Matud Nila. Matud Nila. O dili angay nga magmangga sa imong gugma. Andito na rin po si kaibigang Eric Baez. Ito, matagal ko ng kasama. At talaga isang tao na nirespeto ko. Ito'y napakagaling. Isa sa pinakamalaking politiko sa Parañaque. Malaki sa serbisyo, malaki sa pangangatawan. Palakpak po natin, Eric Baez. Salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Congressman Goles. Sa akin pong kasamahan, Chairman ng Appropriations at ang #1 na konsehal. Hindi lang sa District 2, buong Parañaque po, by ratio at percentage. Councilor Rico Goles. Isa sa pinakamasipag at pinakasistematikong barangay captain. Hindi lang sa District 1, kundi sa buong Parañaque. Hanganga po tayo sa kanyang barangay dahil napakaayos, walang problema. At kung meron man, nare-resolbahan po niya kagad. At pinagdarasal ko po na makatawid kaming lahat sa mga darating na panahon para makasama ko po siya sa Sangguniang Panlunsod, Kapitana Marilyn Burgos. Alam ko po, una ko pong
nakasama po ang ating congressman ng Long District pa po ang Parañaque sa LDP. Volunteer po ako noon, team leader, Baclaran at District 1. Sinubaybayan ko po ang kanyang karir. Nakita ko po na talagang karapat-dapat po siya talagang maglingkod sa lungsod ng Parañaque. Matagal na panahon lang inaantay ng Parañaque ang isang leader na katulad po niya, masipag, may dedikasyon, nangako, ginagawa po niya. Ang ating po nga congressman, si Congressman Goles, kung maalala ko po, very historical po itong Baclaran. Andyan din po ang daming kagawad ng Tambo, si Kagawad Diego Manawis, na ngayon ay sumusuporta rin sa ating lahat. Naalala ko po nung ako po'y nagpa-administer ng oath dito po sa may kalye, sa may Santa Rita. Siguro ako po'y nag-iisang kagawad na nagpa-administer ng oath sa kanya noong 1994. Kaya from then on, talagang tagahanga po ako ng ating congressman. Lahat po ng kanyang stand, yung kanyang prinsipyo, talagang ginaya ko po yun. Hindi man po ako umabot, nagsumika po ako, nagayahin yun. Tignan naman po ninyo ang record, halos 18 years na po sa Congress, Long District and District 2, perfect attendance, walang absent. Hindi lang simpleng walang absent, nakikipagdebate, napaliwanag niya po yan. Ginaya ko po yan magmula nung naging kagawad ako. Natapos ko yung 2 term na kagawad ng Barangay Baclaran. May mga ipinanukala po ako sa barangay na hanggang ngayon, ginagamit pa po ng Barangay Baclaran, inamend lang nila. Hanggang sa mga oras na ito, nakatatlong termino. Noong 1998, noong 2001, ginawa niyong number 1. Noong 2004, binalik niyo noong 2010. At muntik pa. Pero hindi ba na yun? Hangang-hanga po ako kaya, congressman, kaya ginagaya ko po talaga sa perfect attendance, walang absent, nakipagdebate rin. Nagpapasunod naman po ng mga panukala para sa kapakanan ng mamamayan ng Parañaque at yung kanyang. At yung nakita po natin, alam niyo po, inisip ko noong 2004 na bakit nahati ang Congress. Pero sabagay, dapat na po dahil lumalaki yung populasyon at baka sakaling maging maganda. Pero lalo lang po nating na-miss yung services at saka yung programs ng ating congressman. Dahil sa tingin ko, up to now, with all due respect, because lahat naman ginagawa ng ating Mayor Jun Bernabe para ayusin ang lungsod ng Parañaque, pero kailangan din po yung suporta ng mga ibang pinuno ng lungsod. Nakita po natin comparatively speaking, unsurpassed po yung record ng ating congressman in terms of schools, roads, lahat po yung pagpapalibing. Napakalaking problema po niyan. Minsan, nung una pong meeting po natin dito, sabi po ng ating congressman, may awa ang Diyos, Eric, huwag naman mangyari. Lahat naman tayo pupunta dyan. Sa tingin ko, kayang-kayang gawin ng kayang-kayang suportahan ng lungsod. Pagdating ng panahon, lahat ng mamatay, basta qualified, pwede nating ipalibing ng walang bayad. Kami naman po'y natutuwa bilang mga konsehal dahil lumalapit din naman po sa amin yung mga namamatayan. At inaasahan ko po ang lalong pagunlad ng lungsod ng Parañaque sa liderado po ng ating Congressman Goles. Kaya pinagdarasal ko po na nawa, samahan kami ng ating mga kababayan sa Baclaran. Manghikayat po kayo, pakita, sabihin niyo po sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga ka-Facebook nyo, dumating na yung matagal nating inaantay sa 2013. Responsableng gobyerno po, nandyan po sa panguna po ng ating Congressman Roy Logores. Pwede po ba yun? Sana nyo rin po yung experience natin namin mga kasamahan. Tulad ni Marlene Pugos. At saka kung hindi naman po kalabisan, sana maalala nyo pa rin si Eric Baez. Na matapat, na naglilingkod sa inyo. Kahit ano po mangyari, talaga we will stand for principles. And as far as I'm concerned, it will be parang an honor, a great honor na makatrabaho po ang taong hinangaan ko po at sinusundan ko po yung kanyang yapak, si Congressman Goles. Alam nyo, layo na po, no? Na-miss natin talaga yung services, no? Compared dun sa District 2. Dami nilang Golesium doon, daming eskwelahan, pero nandito pa rin yung mga ginawa ni Congressman Goles para sa District 1, pinakikinabangan pa rin.
nakikita ko pa rin yung mga ilan-ilan na ANFRA na noon pa gamit na ng mga eskwelahan. Kaya pag kino-compare ko, parehas naman ang pondo, pwede naman gawin. Pero talagang iba yung District 2 sa District 1. Tama po ba yun? Malayong-malayo. Kaya para ma-maintain po natin yung balance o magkaparehas na ang District 1 and 2 pagdating ng panahon. Huwag po natin kakalimutan, isama natin, tulungan natin po si Congressman Goles at lahat ng kanyang kasama. Mga taga-Baclaran, lagi ko pong sinasabi sa inyo at sa mga kasama ko sa Parañaque, mabubuhay at mamamatay ako, taga-Baclaran ako. Kaya, ano po ang inspirasyon ko, hindi ako naging konsehal kung wala po kayo. Sabi ko nga, di bali na akong hindi kumuha ng malaking boto sa ibang barangay. Basta sa Baclaran, huwag lang ako makalimutan ng mga kababayan. Masaya lang ako. Aanin ko naman na maging konsehal ako sa District 1. Kung sa Baclaran naman, nakalimutan ako ng mga kababayan. Mga taga-Baclaran, magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo, mabuhay ang lusot ng Parañaque. Mabuhay po si Congressman Goles at lahat ng kanyang mga kasama. Maraming salamat po. Thank you, Eric. Maraming salamat, Eric. Alam niyo si Eric, talagang respetado natin ito. Idadagdag ko lang pala, no? Si Mayor Bernabe kasama ko. Yung kanyang anak ay kasama ko, si Benjo Bernabe, magkasama ko kanyan. Yung samahang Goles at Bernabe at Goles ay tuloy-tuloy po yan. Kaya ko nabanggit si Mayor Bernabe sapagkat isa sa mga bagay na masasabi natin na napakalaking accomplishment niya, ito po Entertainment City. Alam niyo, matagal na niyang tinatrabaho yan. Yung mga umusbong ng mga building ngayon, hindi naman ngayon lang yung umusbong, doon pa yan. Nakaplano na yan, nakaayos na yan. Noong 2007, naalala ko, nung kampanya namin ng 2007, binabanggit na ni Mayor Bernabe, sabi niya, ito, itong Entertainment City, ito, magkakaroon tayo ng 200,000 ng mga tao. Noong eleksyon, noong kampanya ng 2010, inulod din niya. At naalala ko, kami naman sa Kamara, representantes noon, noong taong 2007 to 2010, doon sa Committee on Games and Amusement, ilang meeting ang ginanap namin para dito po. Nasa Committee on Appropriation, nag-meeting pa kami sa kanilang hotel sa Hyatt, no, na hinahawakan ng PAGCOR para pag-usapan itong Entertainment City. Kaya matagal na po yung Entertainment City na yan at kahit nawala sa rito, palakpakan po natin si Mayor Bernabe. Sapagkat siya po ang magkatabi natin at talagang utak at haligi nitong Entertainment City na ito. Malaki po utang na loob natin kay Mayor Bernabe. At ngayon po, hingan namin natin ang pagkakataon na makapagbigay ng maikling mensahe ang aking anak na si Konsehal Rico Goles. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na kayo dito sa Baclaran? Siyempre, binabati po muna natin ang ating mga kasamahan dito, aking mga kasamahan. Kapitana po ng Barangay Dunggalo, nandito po si Kapitana Marlene Burgos, palakpakan po natin. Siyempre, ang sarili ninyo, ang aking kaibigan, taga Baclaran, si Konsehal Eric Baez, palakpakan po natin. At siyempre, ang nagsilbi sa inyo ng 9 na taon, nung Lone District pa ho, ang lungsod ng Lone District pa ho, ang Congressman ng Parañaque, si Congressman Roylo Goles, palakpakan po natin. Isipin mo, 9 na taon na siya nagsilbi sa buong Parañaque, pero nung nahati, District 2, pero kanyang mga proyekto na naiwan dito sa District 1 ay nararamdaman pa ho natin. Palakpakan natin si Congressman Roylo Goles. Marami sa inyo nakapag-aral sa mga eskwelahan na pinagawa niya. Meron dito sa Baclaran at doon din po sa Parañaque National High School. Karamihan po ng mga building doon ay gawa po ni Congressman Roylo Goles. At ako naman po nagpapasalamat at bigyan ako ng pagkakataong magsalita. Marahil ako po'y hindi nyo masyado kilala. Ako po si Konsehal Rico Goles, ang panganay na anak ni Congressman Roylo Goles. Nandito po ako, syempre para po magbigay ng suporta sa grupo. Ako po ay konsehal mula sa District 2. Last term ko na po. Pero nagpapasalamat po ako sa experience ko po. Dahil nung unang 3 termino ni Congressman Roylo Goles, nung Lone District pa ito,
ay ako po'y paikot-ikot sa buong Parañaque. Dahil madalas po nun, pag hindi pwede si Congressman, ako po ang kanyang pinadadala. At ito pong karanasan na to ay nagamit ko po sa pagiging konsehal ko. Bakit ko po nasabi to? Kasi hindi naman sa inaano natin mga ibang konsehal sa distrito ko, hindi nila kasi kabisado ang District 1. Hindi tulad ko, kahit papano, pag sinabing Unida sa Baclaran o Peña, at iba pang mga street, Rivera, naiintindihan ko, alam ko kagad. Pag Sitio San Juan, alam ko kagad kung saan yung mga lugar na yon. At kung saan-saan pa mga pasikot-sikot dito sa First District ng Parañaque, kabisado ko rin po. Bakit po importante yon? Dahil kami po bilang konsehal, dito po sa lungsod ng Parañaque, pag gumawa po kasi kami ng batas, hindi po kami gumagawa ng batas para sa District 2 lamang o sa District 1 lamang. Gumagawa kami ng batas para sa buong lungsod ng Parañaque. At napakahalaga po ng ganyang klaseng karanasan na nakita na ang buong lungsod ng Parañaque. At si Congressman Roy Lugoles po, masasabi ko, ang tagal na po, 9 na taon na nagsilbi. At ito na naman po ngayon, nagbibigay ng ulat para labis nyo po siyang makilala at labis nyo siyang ito yung ano yung naulat niya, mapagkwentuhan niyo po sa inyong mga kapitbahay. At ako naman po nandito, syempre sumusuporta. Andito po yung aming grupo ngayon. At ako po yung nagpapasalamat kaya kung hindi po naging congressman si Roy Lugoles nung unang 3 termino, marahil si Rico Goles naman po ay hindi po naging konsehal itong mga panahon na to. Bagamat sa District 2 po ako, mga batas naman po na napapakinabangan ng buong lungsod ng Parañaque ay kahit paano signatory din po doon si Konsehal Rico Goles. Dahil karamihan po doon ay dumaan po sa committee namin ni Konsehal Eric Baez. Kaya aking mga kasama, ako po nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Nakita niyo naman po sa PowerPoint presentation ang mga dinaanan ni Congressman Roy Lugoles. Nakita niyo naman kung ano ang dinaanan niyo nung bata pa siya. Nakita niyo yung retrato, di ba? Yung maliit pa siya, galing probinsya. Sino ba mga galing probinsya dito? Marami. Sa iba-iba. Sigurado ako may Bicolano, may Ilonggo, may Bisaya. Maraming bang Bisaya dito? Ilonggo, marami. Damo tayo Ilonggo direct. Subong. Sige, mamaya na natin pag-usapan yan. Yung Bisaya, meron dito? Meron. Ilonggo, marami. Ayan, yan ang maganda. Kasi, ito ikikwento ko sa inyo, ano ba pinagkaiba ng Bisaya sa kanang Ilonggo? Di ba ang Bisaya, matigas ang dila. Parating parang nag-aaway. Dati akala ng misis ko, nag-aaway kami parating ng nanay ko. Hindi, dahil nagbibisaya kami sa bahay. Yung Ilonggo, nagsasaksakan na yan, malambing pa rin pag magsalita, di ba? At ang pag-Tagalog naman, pag sinabi ng Tagalog, hindi ako nakakaintindi. Ano sasabihin ng Ilonggo? Why ko kaintindi? Tama ba ako? Pero ang Bisaya, ang sasabihin nun, wala ko kasabot. Pero sa Ilonggo, ano yung sabot? Kaya nung magpaliwanag sa mga katabi nyo. Kaya mo rin po, dito si Konsehal Rico Goles, magandang gabi po. Sa inyo lahat, maraming salamat sa inyo. Thank you. Alam nyo, ito yung sinabi ni Rico, no? Si Rico, kabisado niya itong First District. Kilala niya kung sino si Boy Negro, kung sa Donggalo. Alam niya kung saan yung Bagong Sikat, Bagong Ilog, Bagong Lipunan, Sitio San Juan, Sitio Maligaya. Kabisado niya. 4 de Julio, alam niya kung saan yung mga lugar na yan. Kabisado yung Rimas, kung nasaan, yung Unida, yung J. Gabriel, Lieutenant Garcia, Upenya, Bayanihan. Ako, kabisado niya yung lugar niya. Hanggang doon sa San Isidro at San Dionisio. Kasi nga pala, alam niyo ito yung pinakikita ko yung mga proyekto ko. Marami nagtatanong ko, ang dami ng project mo. Tapos meron ka pa mga libreng palibing, may PGH, meron mga paglilinis ng creek. Ang sabi ko, alam nyo, ang congressman ng Batanes, ang congressman ng Davao, ang congressman ng Leyte, congressman ng 2nd District ng Parañaque, pare-pareho lang ang pondo. Pare-pareho po.
Pero kung iba ang resulta na nakikita nyo, ang ibig sabihin niyan, si Congressman Goles po, lahat ng pondo na binibigay sa akin para pamahalaan ay binabalik ko lahat sa distrito. Kaya yan ang ibig sabihin. Wala pong naliligaw na mga pondo na kung saan napupunta. Kaya yan, binabalik ko lahat. Kaya nakikita nyo, napakarami ang nagiging resulta. Yun lang po ang aking mensahe. Kaya nang bahalang umanang kung ano yung sabihin niya. At dito na, ang isang kaibigan natin. Ito, sikat sa inyo ito, si Kogsihal, Bok Insyong. Tingnan natin ang Bok. Kararating mo lang, pero pagsasalita ka namin. Wapang po natin si Kogsihal, Bok Insyong. Congressman. Good evening! Magandang gabi ba? Kumusta po kayo? Actually, na-miss ko po kayo. Sobrang na-miss ko po kayo. Ako ba na-miss nyo rin? Alam niyo naman, ako laging, kapag may mga events po, nandito po ako lagi. Sa kapag wala po akong, alam nyo, natutulog po ako everyday 3 hours, 4 hours. Kasi idol ko nandito, ginagaya ko yan eh. Idol ko yan. Alam niyo, unang-unang tagan po. Bago ko kalimutan, thank you very much po. Nandito kayo. Thank you very much kay Congressman Roylo Goles. Nandito si ang kapitan ng Dunggalo, si Cap Marlene Burgos. Nakapaan po natin. Nandito yung idol ko, yung isa sa mga idol ko, si Consiel Eric Baez. At nandito yung gwapong anak, no? Si Consiel Rico Goles. Ayan. Hindi ka na ba? Nagsalita ba kanina ng Bisaya? Pinratis ba? Hindi kami nakarelate last time eh. Ano yung sabi ni Rico? Ano raw? At least sa kanya ko nalaman kung ano yung ipis pala yun. Anyway, ako po, natutulog ako everyday 4 hours, 5 hours kasi minsan nagtatalod pa ako. Minsan, pag may mga sunog, dandyan ako. Kaya lang, kahit anong gawin ko po, hindi ko kaya talagang ikutin sabay-sabay lahat ng lugar eh. Pero kung papansin ninyo, I'm giving 100% of my time kasi wala naman akong masawatan so 100% ng oras ko. By the way, yung office ko po, bukas na po ang aking opisina. May aircon na. May table na. Bukas na po ang aking opisina. May office na po si Consiel po. Pero, hopefully, magka-budget na ako para makagawa po akong project sa inyo. Mas malaki po yung magagawa ko. Kasi kung nakagawa ako ng mga maliliit na proyekto nung ako'y walang budget, ako po naniniwala mas malaki po magagawa ko. Naging hawak na ako. Isipin nyo, isang taon ako, naging konsehal na more than a year. Na ang ginagamit ko lang, yung kinikita ko lang sa aking clinic, sa pagbibenta ng African Lovebird sa Katimat, yun lang. Isipin nyo, kumita kayo ng 1,000 pesos a day. 2 patay lang yung mapupunta nyo, yung susunod, hindi ka makapunta. Mahirap po